Hello mga bebs, magandang gabi. Samahan niyo ko ngayon magluto ng paborito ng lahat, ang adobo. At sa mga hindi ko pa followers dyan, follow niyo naman ako. Let's go! For today's video nga ay meron ako ditong isang buong manok na binili ni mama sa tindahan. Ito nga mga bebs ay 1.5 kilo kaya hindi ko naman to lahat lulutuin ngayon. 3 lang kaming kakain kaya hahatiin ko lang to at yung iba ilalagay na sa ref para sa mga susunod na araw meron pa kaming pang ulam. Ang paborito nga ng pamangkin ko ay fried chicken pero ngayon wala siyang magagawa kasi ako ang masusunod. Bigla nga ako nag-crave ng adobo kaya sabi ko adobo yung lulutuin ko at kung gusto niya naman ng fried chicken di magluto siya mag-isa niya. Wow, daya ni tita. Yan na lang talaga ang tanging nasabi ng pamangkin ko kasi wala naman talaga siyang magagawa. Sabi ko sa kanya sa susunod na araw na lang kami ulit mag-fried chicken. Buti naman nakinig. Fast forward mga bebs, ito nga tapos ko nang tadtarin yung mga manok at ito yung lulutuin ko. Yung iba niyan ay nilagay ko sa ref. Kaya ito ay naggayat na rin ako ng mga kakailanganin tulad ng bawang, sibuyas, pati na rin itong 2 pirasong patatas na nabili ni mama. Diyos ko, 2 lang yan kasi sobrang mahal daw ng patatas ngayon. Pero okay na rin yan basta merong gulay kahit papano yung lulutuin natin. At sabi nga ni mama, lagyan daw namin ng sili para mas masarap. Wala nga kaming siling labuyo kaya itong siling haba na lang yung ilalagay namin. Pagkatapos ko ma-prepare ang mga gagamitin at mga isasangkap, ay sinimulan ko na ang paggisa ng bawang at sibuyas. Siyempre, halo-haloin lang natin yan at pag sunog na ang bawang at sibuyas, saka natin ilalagay yung karne. O, diba? Charot lang, huwag niyo sunugin yung sibuyas at bawang. Maglagay na rin tayo ng paminta at syempre, importante sa lahat, hindi matatawag na adobo kung walang toyo. At naglagay din ako dyan ng kaunting oyster sauce. Nagbudbud na rin pala ako dyan ng pampalasa. Alam niyo na kung ano yan. Magic sarap, baka naman. Tapos mekos-mekos na yan ni Insan. Syempre, naglagay din ako dyan ng kaunting tubig. Tapos 2 kutsarang asukal para tumamis-tamis naman yung pakikitungo sa'yo ng crush mo. Uy, iba yun. Kung ano-ano nang nasasabi ko, pasensya na mga beb. Kaya takpan na natin ang niluluto natin. Antayin natin siyang kumulo. After ilang minutes, kumukulo na siya. Kaya check natin kung okay na ba yung lasa para mai-adjust natin kung matamis ba or maalat or ano. Pag okay na yung lasa, lalagyan lang natin siya ng suka. Ito nga pala isa sa mga natutunan ko. Pag naglagay ka ng suka, huwag mo siyang hahaluin or takpan. Hayaan mo lang siyang kumulo. After ilang minutes na kumukulo na siya, pwede na natin ilagay yung patatas. After nating ilagay yung patatas, halo-haloin lang natin at pwede na natin tong takpan para naman maluto yung patatas. At after ilang minutes na pagkulo, eto na yung magiging itsura niya. Luto na nga ito at bago ko lagyan ng sili, nag-separate na ako ng pang-ulam ng pamangkin ko. Ito na ang last nating ilalagay, ang sili. 2 piraso lang yan para hindi naman ganun kaanghang. Grabe, 5:30 PM pa lang pero kumakalam na yung sikmura ko. Ito nga yung ulam na kahit araw-araw mo sa akin ipaulam ay okay lang. Hindi ko talaga pagsasawaan. Kahit marami akong kayang lutuin ng ulam, ito pa rin talaga yung the best para sa akin. At ito na nga, luto na yung ulam natin. Kaya last na tikim. At ayan, okay na nga yung lasa. Perfect. Pwede na tayo mag-asawa. Huy! Talaga namang mapapasarap na naman ang kain ko nito, panigurado. Kailan na kaya ako magda-diet, Diyos ko? Kaya yung mga taong payat dyan, bigyan nyo naman ako ng tips para pumayat din ako, ganon. At ayun nga mga bebs, bukas na lang tayo mag-diet. Eto na, kainan time. And syempre, gusto ko magpasalamat sa mga taong laging sumusuporta sa mga videos ko. Sa mga nagre-react, nagko-comment at nag-share, maraming salamat po sa inyo. Lahat pong ito ay sobra kong na-appreciate. At sana po one day ay makatulong rin ako sa iba. Halina po kayo at samahan nyo kaming kumain. Maraming salamat po. Bye-bye!